Una-una, Hindi yan usad ng kalay ba? Mashallah. Una-una, sabi ni Allah, inutusan tayo. Sabi niya sa Quran, Fas'alu ahlad dhikri in kuntum la ta'lamun. Magtanong kayo sa kanila ng mga may alam sa kung ano man ang hindi nyo nalalaman. Ibig sabihin nun, magsaliksik kayo ng kaalaman, you study. Ano yung study ninyo? Yung relihiyon ninyo. Magtanong kayo patungkol sa Islam, ano man ang hindi nyo nalalaman. At pagkatapos nun, may katanungan doon sa Quran. Sabi ni Allah, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Magkapareho ba sila na may mga alam at sa kanila na mga walang alam, hindi nila alam yung patungkol sa Islam? La yastawun, hindi yan sila magkapareho. Another sagot sa Quran din, sabi ni Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bakit? Sapagkat iaangat, itataas ni Allah sa inyo sila na mga mayroong iman muna, may belief, may paniniwala, may pananampalataya kay Allah sa pamamagitan ng katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Iaangat ni Allah yan, walladhina utul ilm darajat, at sila na mga nagsasaliksik ng kaalaman, levels. Itataas sila ni Allah. At pagkatapos nun, magsasaliksik ka na ng kaalaman. Ang sabi ni Imam al-Bukhari, al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Kailangan knowledge muna before words, before speech and action. Anong sasabihin mo kung about religion mo kung wala kang knowledge? Anong action mo sa relihiyon mo in terms of worship kung wala kang knowledge? So kailangan magkaroon muna ng kaalaman. Kaya doon sa book of Al-Usul al-Thalatha, yung sa akida ng mga Muslim, Salafus Salih, ang sabi ni Imam Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, sabi niya, wa'lam, sa simula ng page niya, wa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Una-una, wa'lam, alamin mo, have knowledge. Annahu, that indeed la ilaha, there is no God illa Allah, except Allah. Pagkatapos mong matutunan, malaman about Allah, about worshiping Allah, fastaghfir li dhanbik, saka ka ngayon humingi ng tawad sa Kanya. Action. So yun yung procedure. So ngayon, nagsimula ka na matuto, nag-aaral ka na, pakiramdam mo sa sarili mo, lumilevel up ka na, lumalakas na yung faith mo, paniniwala mo, pananampalataya mo. Sometimes nakakalimot tayo, nagkakamali tayo, medyo nagkakaroon tayo ng parang pagmamalaki konti, pagyayabang konti. Yung iba naman sumusobra, nangungurek na ng wala sa lugar, kasi merong way of correcting others na hindi naman ma-offend yung kapwa natin. Oo. So kailangan may mga panuntunan yan eh. May mga way kung paano tayo papasok, paano tayo e-exit. So ngayon, ito ang sabi ni Allah. Tumataas yung level mo, may mga kalaman ka na. Sabi ni Allah, wa fawqa kulli di ilmin alim. At sa itaas ng bawat taong maalam na nagsaliksik ng kaalaman, natuto, alamin nyo na mayroong pang mas maalam doon. So, ibig sabihin, kahit gaano tayo maging maalam, hold yourself pa rin. Kasi mayroong pang mas maalam sa atin. Stay humble. Kaya stay humble. At pagiging humble natin, ito ang good news ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi niya, man tawada'a lillah rafa'a. Kung sino ang magiging humble for the sake of Allah, iaangat siya ni Allah. Wa man takabbara wada'a. Kung sino sabi niya magiging arrogante, hambog, mapagmataas, ibababa siya ni Allah. So yun yung mga guidelines natin, mga basic guidelines natin bilang bagong Muslim. Kahit kung sinasabi natin yung mga born Muslims mismo, parents are Muslims, nag-raise sila sa Muslim community, marami pa rin sa kanila
lack of knowledge. Sinasabi nila na yung issue ng yung organic at saka inorganic. Organic Muslim at saka inorganic Muslim. Hindi tama yun. Native. Ang manok lang Hindi tama yun. Start dyan yung At kana tayo? Minsan, mas maalam pa ang reverted Islam, reverted Muslim, kaysa born Muslim na raised sa Muslim family. True. Marami. Kasi yung iba kasi pinagyayabang nila. Muslim ako, kailangan ako Muslim. Ang iba, bago pa lang, kaya kailangan matuto. Ang tatay ko Muslim, ang nanay ko Muslim. Ang masaklap pa, ang tatay ko ustad. Ang nanay ko ustada. Teacher sa Islam. Marunong sa Islam, maalam. Magaling sa Quran, hafid pa. Ikaw na anak. Marami pang tato. Nursing pa. Hindi natin Hindi natin ma-judge. So, makikita yan sa words and action. So, dito tayo. Nag-Muslim ako, pero sabihin niya ako, ako, may pera ka lang dyan, gano'n. Wala kang alam pang pera, alam mo lang, gusto ko lang matuto, di ba? Sa Islam, sa atin, sa Islamic Information Center, ang new Muslims walang binabayaran. I mean, yung mga gusto ko lang mag-Muslim kasi may matatanggap na akong pera sa Muslim. Yun ang sinasabi ng mga Kristiyano. Sabi niya, ba't ka dyan nag-convert? Dapat sa Satwa ka, sa Sarja ka kasi nabibigay yung pera doon. Pag kinasal ka doon, meron kang 5,000. Sabi ko, inisip ko naman, nag-revert ka, 5,000. Pag kinasal ka, 5,000. So, 10,000 yun. Inisip ko naman, ano? Bro, lahat hindi naman yung dahilan lahat na yun, mundo lang yun. At saka yung information na yun, hindi 100% ganun ka-legit, authentic. Sa amin, sa Islamic Information Center, merong ding issue na narinig namin na kapag ikaw nag-embrace ng Islam sa Islamic Information Center, ang Islamic Information Center bibigyan ka ng pera. At meron pa naging issue na ikaw mag-embrace ng Islam, magbabayad ka. Lahat na yun mali. Sa Islamic Information Center, libre lahat ng services namin at merong pag-aaral. Pag nag-aral ka, pag nag-aral ka, bawat course, bibigyan ka ng certificate. Pagka-receive mo ng certificate, pwede ka mag-apply para makakuha ng gift. Yung ginagawa ko ngayon, Gift. may level 1, di ba? Tsaka meron examen para sa marriage. Yes. Kung kasal ka, meron school doon sa marriage. Yung pinag-aaralan ko ngayon. Ngayon, Marriage, tsaka ano. yung bawat course, merong gift na 500 na dirhams. Para ma-motivate ka. 500 dirhams. Sa'yo yun. Kunin mo, applyan mo, makukuha mo. Kung ayaw mo, sa'yo lang yung natuto ka, wala din problema. Walang problema na sa sa'yo yun. Pwede mo ibigay sa akin. Oo, pwede mo i-apply, bigyan mo sa akin. Sasali ka pa eh. Joke lang. Pero maganda siya sa motivation. At yung gift na yun, kasama lang din ninyo yung nagpo-process. Bakit hindi pala kami kasama doon? Ako yung nagpo-process, bro. Pwede ba kami mag-apply doon? Mag-invest ka muna. Invest na ako. Pero sa mga bawa sa'yo, masahin mo pa. Expired ka na bro, expired ka na. May mga ba? Teka lang, i-ano natin ha, kasi medyo, pagkain. Joke lang, Ustad. Salam, ingat kayo. Salam. Walang problema. Sige.